lang naman ito, hindi man tayo magtatagal. Unay muna natin ng Diyos. Kasi wala po tayong magagawa kung di po tayo sasamahan ng Panginoon. Ulihin po natin ang Panginoon. Kaya tayo pa yung awit siguro, awitin po natin na ilang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko. Ako'y nangangamba at ikaw ang kasama panatag na. Panginoon, nandito kami. Nagkakitid-tid po sa iyo. Ikaw ang Panginoon ang parangalan namin. Iniinig po namin sa iyo, Panginoon. Ano man nagawa namin kasalanan, sinasadya, o nakapagsalita po kami ng sakit sa aming kapwa. Patawarin po kami. Tunay, Panginoon, ang gawain at honor na umumpisa po kami. Ikaw po manguna, Panginoon. Paunawa mo sa amin ang iyong mga salita. Magamit po namin, may apply po namin sa bawat buhay namin. Panginoon, napakabuti mo po. Tunay na hindi namin kayang sukatin ang ginawa mo sa bawat buhay namin. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lugar ng Barangay 105 mula sa Aroma, City, Apilan, Elping, at ang proper at kalapit na barangay. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pag-iingat mo po na anumang kagulungan, anumang bagay na sasakuna, sa sunod, winayo mo po kami, Panginoon. Salamat po, Ama, sa buong araw na ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na aming sandigan sa buhay na ito, Panginoon. Ikaw pa, Panginoon, ang aming pupurihin at sasambahin ka namin sa oras na ito, Panginoon. Ano man ang bagay na nagkaroon ng sharing, ano man bagay mga salita, Lord, paunawa mo sa amin ang iyong mga salita. Higit na ikaw ang aming pupurihan, ikaw ang aming Diyos na ang iyong mga salita na tumimo sa puso't isipan namin, magamit po namin sa bawat buhay namin. Salamat po, Ama. Mag-umpisa na po kami sa gawain na ito. Bigyan mo po ng kalungan ng aming pagpanood sa salita sa gabi ito. Tumayin, Panginoon. Sasamaan mo po ang bawat isa. Alisin mo po ang mga hadlang o mga gawa. Kalaban ang gawa ng
Hindi ka na-start in the name of Jesus, Lord. At sama ka namin sa ganun. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po natin purihin ang Diyos. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri at samba iaalay. Bukas noon, ngayon, sa kailanman, luwalhatian ka. Katapatan mo, Diyos, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, puri pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, sa kailanman, luwalhatian ka.
Labis na pag-ibig mo ay nalikas ako. Hindi man karapat-dapat na ako'y iyong tinatawan. Binigyan mo pa ng init at tinuruan mong umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko minsan salamat ay lamang mararapat tunay na awit at pagkaman sa'yo lamang iaalay sa'yo lamang Salamat Panginoon sa Panginoon Diyos. Ang mga awiting ito ay inaawit namin para lamang sa iyo. Dinadakila ka namin sa Diyos, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay, na may likha nitong langit at ang lupa. Tunay nga Panginoon na wala kayong magagawa kung kayo walay sa amin. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. At tanggapin niyo ang aming mga papuling awit nito, Diyos. At samahan niyo po kami, maging ang inyong mga salita na mahayag sa aming kalagitnaan sa sandaling oras nito, Diyos, na maging pagpapalit ko sa buhay ng bawat sa amin na narito, Panginoon. At palayo niyo po ang gawa ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo sa pangalan nito. Amen. Amen. So, puri ng Panginoon. Salamat po sa oras po nito. No? At salamat kay Kagawad, sa Kagawad, at sa lahat po na ng mga leader ng ating pong kay Sir Lumbad, no? So, sabi nga ay wala po talagang imposible. Basta maniwala lang tayo sa Diyos. Dahil ang sabi naman ng Biblia, nasa tao ang palabunutan, ngunit nasa Diyos ang kapasyan. No? So, ibig sabihin, ano man ang mangyari sa eleksyon ay wala sa ating mga kamay, kundi nasa Diyos. Bagamat tayo ay bumuboto, ano natin, pero hindi natin alam. Pero ang mahalaga at importante, naniniwala tayo na pwedeng mangyari ang ating hinihiling sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Pwede mangyari kasi wala naman talaga imposible sa Panginoon. Ang Diyos lamang nagsabi na hingin nyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. No? So wala tayong ibang gawin sa Diyos kundi ang hingin sa Diyos na yung hinihingi natin sa Panginoon ay ibigay sa atin ng Diyos. Na yung mga gusto nating maglingkod sa ating bayan, wala pang imposible sa Panginoon, basta unahin lang natin siya. No? So yan, so bago tayo makarinig ng salita ng Diyos ay baga gusto muna natin magpasalamat sa Panginoon. Meron bang gusto magpasalamat sa Diyos? Tandaan niyo po, kapag tayo po nagpapasalamat sa isang tao, naramdaman ng tao yung pasasalamat mo sa kanya, no? Ganun din sa Diyos. Kapag nagpasalamat tayo, sabi, nasaan ba ang Diyos? Ang Diyos po ay nasa puso natin, tandaan po natin yan, at nasa kalagitnaan po natin. Dahil sinabi ni Jesus Christ, 2 man o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin, kung anong sasabihin mo sa araw nito, nandyan si Kristo at nakikinig sa iyo. Amen? So, mayroon bang gusto magpasalamat? Ating pong chairman, no? Napapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya sa akin. Dahil kung iwalay ako sa Panginoon, wala akong magagawa. Pero pinili niya ako bilang isang anak. Amen. Kaya napakabait ng Diyos. Ibalik na lang natin sa kanya sa salamat, di ba? Binigyan tayo ng lakas maghapon, nakapagsalita tayo, nakakarinig tayo lahat, nakakagalaw tayo. Kaya napakabuti ng Diyos na
Hindi ko ayos sukatin ang ginagawa ng Diyos. Sa buhay ko talaga, sa pamilya ko. Kasi, yun lang, pagkakbang mo, ingatan ka na niya, di ba? Salamatan natin ang Diyos. Hindi natin dahil. Ang hiningi ng Diyos sa atin, pasalamat. Gumawa tayo na mabuti sa kapwa. Isang pasalamat sa Diyos. Kasi kung anong ginawa mo sa lupa, ginawa mo na rin sa Kanya. Amen. Kaya, salamat po sa Panginoon. Dahil bigyan tayo ng Diyos na karunungan na gumula sa Kanya. Amen. Amen, no? So, yan. So, malaking bagay po yung nagpapasalamat tayo lagi sa Panginoon dahil nga lahat ng ating ginagawa, talagang nagagawa natin yan dahil sa Diyos. Tandaan po natin yan, hindi natin nagagawa dahil sa lakas natin, hindi natin nagagawa dahil sa may kaalamang karunungan tayo. Lahat ng bagay ay nanggaling po yan sa Diyos, kaya dapat po natin siyang pasalamatan. No? Dapat natin siyang, kumbaga sa lahat ng tagumpay natin, ayan ay galing din sa Diyos yan. Pinagkaloob ng Diyos yan para magtagumpay ka. Sino pa ang gustong pasalamat sa Panginoon? Ako, nagpapasalamat ako kay Lord na lagi ako nagpapasalamat sa Kanya bago pagkagising, bago matulog. Kahit nasabi ko, kahit milyon ako sa salamat ay hindi sapat sa Kanya yung binigay niya sa aming biyaya, lalo na sa pamilya ko. At nagpapasalamat ako sa Kanya kasi kahapon, binigyan niya ako ng kalakasan na sumama sa motorcade dahil nga gusto ko, kaya hinigi ko sa kanya ang guidance protection. Pinagkaloob naman niya sa akin na feel ko yun kasi nga sabi pa nga nila sa edad ko, nakamotor lang kami. Kasagsaga ng init pero nandoon yung gabay niya. Ayan, thank you so much, Lord. At saka pangalawa, nag-graduate na yung bunsong anak ng panganay kong anak sa Mitri. At thanks God dahil ginabayan niya, binigyan niya knowledge yung bata na nakagraduate. Salamat talaga sa kanya din. Kung wala ang Diyos sa buhay namin, hindi namin mararating yung mga ganyan achievement o accomplishment sa buhay. At saka kung ikumpara nung araw, hindi medyo okay na yung kalagayan ng anak ko. Nagpapasalamat ako dahil nagkakasundo ko sila kahit na mahirap lang kami. Yun, nagpapasalamat ako dahil nararamdaman ko yung banding ng mga anak ko. Hindi sila nag-away-away dahil pinagpipili ko lagi sila na sana hindi mangyari sa kanila na magkaroon sila ng alitan sa bawat isa. Yun lang po. Thanks God. Amen, no? So, yan. So, yes, yan. Papasalamat. Magandang gabi sa lahat. Pinasasalamatan ko ang Panginoon sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa akin. Isa na ang pagiging shield ko rito sa barangay sa pamamagitan ni Chairman na nakilala ako dahil ako po ay nagtatrabaho for so many years. Hindi naman po ako na-involved sa barangay. Nung mag-retiro ako, napatawag ako ni Chairman para bigay ng aking tulong sa barangay na pwede kong iabot. At pinasasalamatan ko ang lahat ng mga bagay na binigay sa akin ni Chairman at sa lahat ng pamunuan ng ating barangay. Lalong-lalo na ngayon, ang project ni Chairman na pinaganda ang aming mabini. Maraming salamat sa pagtutulungan at sa aming lahat. At sa aking mga pamilya, maraming salamat sa akin. Yun lang po. Praise God. Amen. Amen, no? So, yan, no? So, Yung pala dagdag ako kapag di ba kapon. Pero kami motorcade. Pero alam mo, sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Kasi, hindi ko biro yung harapin natin doon. amen. Pero nandun yung comfort ng Panginoon. Natapos yung motor day, nakatip ako sa birthday. Natapos ko lahat yung paano ko kapon. Na walang nangyari. Napakabuti po na Diyos. Kasi araw pa ng linggo, maaga pa may kaso na ako. Hinarap ko na yung hindi ko biro-biro. Pero basta pagkatiwala mo sa Kanya, habang nagdagdagta ka, Lord, samaan mo. Nag-guide ka ng Panginoon. Yeah. Salamat po talaga kagabi. Sa edad namin ito, hindi makapaniwala. Sabi, 68 na ako. Siya tanday, 72 na. Pero, nakasakay para kami 18 anos. Anak ng Diyos tayo. Amen, amen. Amen, masaya. Nakaabot ng day. Napakaraming tao, pero Kaya ako nakaabot. talagang, binigay ko sa kanya. Pero nung doon ako sa kabalisdaan, namin kasi, ayoko umalis na walang panalangin. Amen. ang ganda ng motor namin eh. Uwi kami. Yung bagay na yung kasi, Masaya kami. sumama kami kay Sir Lumbad. Hindi yung gusto namin kasi,
Sana makapamasyal din kami. Saka makita namin. Enjoy. Enjoy namin. Ama-ama kami doon. Kahit walang pagkain, walang pera. Pero ibinigay ko sa Sabi kanila. nila, kaya daw dumami dahil may bayad. Wala Ay, bayad. 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 Ting punduling. Kami pa, may dala akong tubig nasa bag ko. May skyflex ako pa rin. Ito agay-agay. Kanya-kanya kami Diba? bitbit. Maraming tubig. Basta pinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Siyang nakakala, kaya salamat po sa Panginoon. Maraming tubig. Amen, May no? nagbibigay nga nila. At lagi niyo tatandaan na ang bawat mga anak ng Diyos ay may mga anghel po yan. No, ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ang mga anghel di po natin nakikita yan, pero masigit na nararamdaman mo po yan. Sa kabila na, na lalo ka nahihirapan ka na, para bang nandyan siya, tumutulong siya. Parang mga anghel kasi, yun ang gabay natin, sabi ng Biblia, sila yung tumutulong sa atin. No? Sila yung tinaalala, gumagabay, pero hanggat kaya mo, hayaan ka niya. Pero pag hindi mo na kaya, gagawa siya ng paraan at magtataka ka, may lalapit sa'yo Amen. para tulungan ka. No? So, para tulungan ka. So, yan po, basta ang ano lang natin, magtiwala lagi sa Diyos, sumampalataya, manalangin. Dahil ang sabi naman natin, Panginoon, lagi kayong manalangin. Huwag niyong kalimutan mag-pray. No? Huwag niyong kalimutan. Maging si Jesus Christ na nandito sa mundo, lagi siya nagpipray, nananalangin upang tayo turuan na ang susi ng tagumpay ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi ang pananalangin, sign po yan ng pagpapakumbaba natin sa Diyos. Na hindi natin kayang gawin ang isang bagay kung wala ang Diyos. Kasi kung hindi ka na nagpipray sa Panginoon, parang ikaw na lang magsabi, kaya ko naman gawin ito, hindi ko kailangan ng Diyos eh. Kailangan ko ito, no? Para bang ikaw nang gumagawa sa sarili mong lakas, pamamaraan, at hindi mo na kailangan ba. So kung nagpipray ka, nananalangin ka, ibig sabihin, lagi kang humihingi sa Panginoon ng gabay. Patnubay, lahat ng inyong gagawin, para mo siyang magulang o kaibigan o kakakilala. Dahil tayo naman inaaring kaibigan ng Diyos eh, sa pamamagitan ni Kristo. Pag kaibigan mo, kung anong problema mo, sinasabi mo sa Kanya kasi tapat mo siyang kaibigan eh. Ganun din ng Diyos. Dahil kung ginagawa mong tapat na kaibigan ng Diyos, hindi ka nahiyang sumabi sa Diyos. Hindi ka nahiyang lumapit sa Panginoon at humingi na kung anong gusto mo. Kasi pagkakalob naman ng Diyos yung kung hindi ka nag-alinlangan. No? Ang sabi ng Biblia, kung may pananampalataya lang tayo kasing laki ng mustasa. Pananampalataya kasing laki ng mustasa. Sabi mo sa mundok na yan, tumalong ka, tatalon yan. Na tatalon yan dahil sa iyong paniniwala sa Diyos. So yan, ang tanong, mayroon pa ba? Yan, dala ko na ba tayo sa salita ng Diyos, no? Sapagkat isang oras lang po tayo, meron pa tayo nalalabing oras para po sa pagkain. Handa na ba tayo kumain ng salita ng Diyos? Amen. Dahil sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin ng salita ng Diyos ay siyang pagkain po ng ating espiritu. Dahil ang tao ay nabubuhay sa body, soul, and spirit. No? So, ang pagkain ng ating espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pagkain ng ating body and soul ay yung pagkain na tinakain natin dyan. Kasi ang unang namatay sa atin, ang ating espiritu. Muli ang binuhay ng Diyos para magutom ka, hindi sa pagkain, kundi magutom ka sa salita ng Diyos. No? Sa salita ng Diyos. So dito, ang ating pong mensahe ay patungkol po na ikaw ba ay meron ng buhay na walang hanggan? Sino paniniwala dito na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Che, naniniwala ka ba na ikaw may buhay na walang hanggan? Yes! Kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, kakarap ka sa Kanya pag doon mo pala makikita ang Panginoon pag namatay. Kaya, Yes. wala ka sa mundo ito, kakarap ka sa Kanya. Basta tinanggap mo siya, meron kang buhay na walang Yan. Yan ang totoong sinabi sa atin ng Panginoon. Sino pa? Sino naniniwala rito? Ikaw sis, kapag tinanong ka, may buhay na walang hanggan ka na ba? Buhay na walang hanggan sa akin kasi yung buhay na walang hanggan, ibig sabihin yun, pag nagsusi ka ng mga kasalanan mo at tinanggap mo sila na bilang tagapagligtas mo, yun ang buhay na walang hanggan. Yan. So, ang buhay na walang hanggan, hindi po tayo natin makakamtan dito sa mundo.
Kasi ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So, kailangan, ang buhay na walang hanggan ito ay aalis ka muna dito. Kaya nga may kamatayan ang tao. Katulad ni Jesus Christ, namatay siya, di ba? At muling nabuhay. At siya'y umakyat sa langit. So, ganun din naman tayo. So, yan po ay pag-aaral natin, ikaw ba ay may buhay na walang hanggan? Dapat panghawakan natin to na tayo ay may buhay na walang hanggan. No? Sa pamamagitan ng dapat magkaroon ka ng buhay dito ay sa pamamagitan, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan mong sumampalataya sa anak ng Diyos. Kailangan mong sumampalataya kasi kung sasabihin mo may buhay na walang hanggan ka, wala ka namang panampalataya sa anak ng Diyos, hindi totoo yun. No? Ito ang sinasabi siya, John 3:16, ang sabi niya hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Buhay na walang hanggan, ibig sabihin, ang buhay natin maging katulad ng Diyos. Na ang Diyos siya ay nabubuhay na walang hanggan. Meron siyang everlasting life. So, mangyayari ito sa buhay natin kapag umalis na tayo dito sa mundo. Umalis na tayo. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya sa John chapter 3 verse 36, sabi niya, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kapag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo sa anak ng Diyos, maniwala ka 100% kapag namatay ka sa mundong ito, mayroon kang buhay na walang hanggan. Kasi sayang mo sa hindi, alis mo tayo rito. Walang exempted. Walang exempted, mag-si Jesus ka, namatay eh. Ang mga alagad namatay. Pero 100% sila ay may buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 5 verse 11 hanggang 13 na sabi niya, at ito ang patutuo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroon buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. So diyan makikita natin na hanggat buhay po tayo, alam natin kapag namatay tayo, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi nananampalataya tayo kay Kristo. Nananampalataya tayo sa anak ng Diyos na siya'y namatay para sa iyo at para sa atin. Para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, niligtas tayo. Kaya binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya lang. Kasi tayong mga hintil, hindi tayo naligtas sa pangako. Naligtas tayo sa biyaya at habag ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nakakatiyak tayo. Tandaan nyo, lahat po tayo mamamatay. Ang buhay natin sa mundong ito, sa Pahayag chapter 13, Pahayag chapter 6 verse 3, ang sabi niya, hindi ko na pahihintulutan na mabuhay na matagal ang tao sa mundong ito, sapagkat siya'y makalaman at makasalanan. Hindi na lalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig na ito. Che, ano taga na, Che? Ano ba, Pastor? Ilang taong ka na? 68. 68. 120 years, ilang na natira kay chairman? 52. 68 siya. Di ba? Tama. 52 na lang. 52 na lang ang natitirang buhay ni Che dito sa mundo. 52 na lang. Ikaw, ilang taon na, Che? 71. 71. Ibig sabihin, natitira na lang sa'yo ay 49 years. No? 49 years lang. Alam niyo po ba, kung aabot ka roon, dahil sinabi ng Biblia, pinaalam sa tao na siya ay mamatay, pero hindi niya pinaalam kung kailan siya mamamatay. Walang nakakalam sa atin kung kailan tayo mamamatay. No? Mabuti kung abutin mo 120 years.
No? Pero, tinitiyak ng Biblia. Tinitiyak ng Biblia, kung meron kang panampalataya kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan kung mamatay ka sa mundong ito. Kaya sa atin, huwag tayong matakot sa kamatayan. Kasi ang kamatayan, yan ang pinto, ang patungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang pintuan. Pero dalawang patutungan ng tao, langit at impyerno. Anong pipiliin mo, impyerno o langit? Langit. O langit, sa Kristo tayo. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, walang purgatorio. Hindi po totoo na may purgatorio. Dahil ang purgatorio, para yan sa mga buhay. Hindi yan para sa mga patay. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, nililinis ka na ng Diyos. Pwede ka nang patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Pero kapag namatay ng tao, sabi ro, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Haharap ka na sa hukuman ng Diyos kapag namatay ang isang tao. Ikaw ba'y langit at impyerno? Mapupunta lamang sa impyerno ang isang tao kung wala siyang pananalig at panampalataya. Kay kanino? Kay Kristo. Sa anak ng Diyos. Wala siyang pananampalataya. Pero tayong sumasampalataya kay Kristo, 100%, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Pangalawa, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan sumampalataya sa mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Yung ating naririnig ngayon. Yung naririnig natin ngayon, ito yung mabuting balita. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos para ikaw at ako ay maligtas. Ang sabi doon sa Romans chapter 1 verse 16 hanggang 17, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaligtas ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat ipinakikita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng panampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. So dito, kailangan maniwala ka sa Biblia, mabuting balita, yung salita ng Diyos na ating pinakikinggan ngayon. Bagamat wala akong hawak na Bible, pero yun na nanditong binabasa ko ay nanggaling pa ito sa Bible. Kasi nga, high-tech na tayo ngayon. No? High-tech na tayo ngayon. Ang Bible ay pwede mo na mabasa sa cellphone. No? Pwede mo na itong mabasa sa cellphone kahit hindi ka na magdala ng Bible. No? Sabagat, yun ang tanging paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi mo paniniwalaan ang Biblia, di ba sabi ng mayaman, ang mga Abraham, habag po kayo sa akin, utusan niyo sila sa runa, isawsaw, andun lang kayong daliri at palamigin ang aking madila. Sapagkat naghirap ako sa apoy, sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasalsa kasi babaw ng lupa. Ngunit sila sa runa ay naghirap ng kahirapan at ngayon inaliw siya rito. Pero ang sabi ng mayaman, kung ngayon pang Abraham, papuntahin niyo sila sa runa, sabay sa aking ama, sapagkat may 5 akong kapatid na lalaki roon upang sila'y babayaan, upang huwag silang humantong ito sa dako ng pagdurusan ito. Ano sabi ni Abraham? Nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila yun at paniwalaan, dahil yun ang tanging paraan para makilala mo ang tunay na tagapagligtas ng iyong buhay. So, ibig sabihin, pinagkikita rito, dapat maniwala ka sa mabuting balita. Sabi dito sa Roma chapter 10, verse 14 hanggang 17, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakikinig kung walang mangangaral? No? Kung walang mangangaral. At paano makapangaral ang sinumang kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Dahil yun ang makapagbabago ng yung pananaw at pananampalataya, dahil dati meron tayong sariling pananampalataya eh. Mababago lang ito kung maniniwala ka sa salita ng Diyos. Maniniwala ka. Dahil ang salita ng Diyos, itong tanging guide natin para malaman natin kung tayo nga ba ay mayroon talagang buhay na walang hanggan. Last but not the least, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan mo matanggap ang Espiritu Santo.
Yan ang tatak mo para 100% mayroon kang buhay na walang hanggan. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Gawa, na sinasabi Gawa chapter 2, na para mayroon kang buhay na walang hanggan, kailangan matanggap mo ang Espiritu Santo. Ang sabi rito ni Apostol Pablo sa Roma chapter 2 verse 38, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na itinangako ng Diyos. So, kapag nasa iyo na ang Espiritu Santo, tanggapin mo si Kristo. At higit sa lahat, magpabautismo ka sa pangalan ni Kristo. Kasi maging si Kristo man, bago niya natanggap ang Espiritu Santo, kanino siya lumapit? Nagpabautismo siya kay Juan Bautista. Nung matapos siya mabautismuhan ni Juan Bautista, sa kalamang lumapag sa kanya ang Espiritu Santo katulad ng kalapati. Ganon din naman, hanggat hindi ka nababautismuhan sa pangalan ni Kristo, hindi ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Nakatunayan, katibayan na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ganito ang sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 10 hanggang 14, kayo may naging bayan ng Diyos matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin ang kanyang kaluwalhatian. So dyan ay sinasabi na 100%, kaya kami chairman, ako, nabautismo kami. Kaya 100% nasa amin ang Espiritu Santo. Ang tanong, kayo ba'y nabautismuhan? Kung sasabihin niyo, Pastor, nabautismuhan ako eh. Kailan? Nung bata pa? Hindi po yan. Hindi yan ang bautismo. Maging si Jesus man, nung siya'y pinanganak, dinala rin siya ng kanyang mga magulang saan? Sa templo. Hindi para bautismuhan, hindi upang ialay at pasasalamat sa Diyos. Kailan nagpabautismo si Jesus Christ? Nung siya'y matanda na. Matanda na. 30 years nagpabautismo si Jesus Christ at 3 taon ang kanyang ministeryo dito sa mundong ito. So, ibig sabihin, kung gusto natin 100% tiyak ang buhay na walang hanggan mo, kailangan mo mag-decide na ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Kristo para 100% hindi ka nahihiyang humarap sa Diyos at hindi ka nagalinlangan na masasabi mo, ako ay may buhay na walang hanggan. Dahil yun ang totoo. Yun ang totoo. Matanda na tayo pero hindi pa tayo nababautismuhan. At hindi pa, kaya sabi ni Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanlibutan, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hanggat hindi ka nababautismuhan, hindi ka alagad ni Kristo. Hindi ka kabilang doon sa sambahayan ni Kristo. Kaya hindi natin masasabing may buhay na walang hanggan ako. Ang may buhay na walang hanggan lamang yung mga taong sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. So nawa meron tayo na intindihan, may buhay na walang hanggan ka na ba? Kapatid, hindi sapat ang pananampalataya. Si Jesus kasi may sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kapatid, sinunod ni Kristo ang kalooban ng Diyos. Saan siya? Lumapit siya kay Juan Bautista, nagpabautismo. Sabi ni Juan, hindi ako karapat dapat magbautismo sa iyo. Pero sabi ni Jesus Christ, hayaan mo ito mangyari ngayon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na dapat mangyari. So, kalooban ng Diyos, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpabautismo, sinusunod mo ngayon ang kalooban ng Diyos. Kapag sinunod mo ito, 100% ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo at bilang ikaw totoong anak ng Diyos.
dito ako magtatapos sa Romans chapter 8, verse 14 hanggang 17. Ang sabi niya, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin. Namumuhay sa takot, sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. So yan ang sinasabi ng Biblia. Na kailangan po natin mag-decide, alam na natin kung paano tayo makakatiyak na tayo ay may buhay na walang hanggan. Para manahan natin si Kristo. Sabi sa Biblia, ang lahat na nabautismuhan kay Kristo ay pinanahanan ni Kristo. So, purihin ng Diyos sa gabing ito, nawa ay napagpala po tayo sa mga oras pong ito. No? At ngayon, ay kung sa oras pong ito, at wala na tayong time, wala na po tayong oras, no? Para magtanong po kayo sa sunod po siguro. No? At naunawaan niyo po ba ang narinig po natin? Amen? So, purihin ang Panginoon sa oras po ito. Hindi ko alam kung nakakatiyak po ba kayo na kayo ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko lang po sa inyo, matitiyak niyo po na kayo may buhay na walang hanggan kung susunod kayo sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na gusto niya na kayo'y maging alagad ni Kristo. Hallelujah. Tayo po yung mawin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan ng iyan. Gaano makalayo, gaano makalayo ang langit, pag-ibig mo'y parang lulunod sa bahay ko at magmamahal sa'yo. Tayo po'y manalangin. Sa oras mong ito ay pwede mong tagapin si Kristo na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay sa pamamagitan ng ating pananalangin. Tandaan niyo po, ang sabi ng Biblia, hingin niyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pananalig at panampalataya na si Kristo ay nasa ating kalagitnaan at naririnig niya ang iyong mga pananalangin sa oras mong ito. Kita ay manalangin, Panginoon. Pwede kang sumunod na ito para ikaw na rin ang nananalangin. Sabi natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na aking pong napakinggan. Na ito ay nagbigay sa akin ng tamang pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Gusto ko po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa gawa, sa isip, sa salita,
o sa anumang bagay Ang bagay. na aking ginagawa Aking ginagawa. na hindi karapat-dapat Hindi karapat sa dapat iyong paningin. sa iyong Panginoon. Panginoon Jesus, Panginoong Hesus, hinihiling ko po hinihiling ko po sa gabing ito, sabihin, patawarin niyo po ako. patawarin niyo po Linisin niyo po ako sa mga nagawa kong mga kasalanan na hindi ko nalalaman. Kaya sa oras pong ito, naniniwala po ako na pinatawad niyo na ako sa aking mga kasalanan. Ako ngayon ay malinis na at karapat-dapat na pumasok sa iyong kabanal-banalan. Binubuksan ko po ang aking puso at inanyayahan kita na manahan ka sa aking buhay. Tinatanggap kita ngayon Tatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sarili ka ng aking buhay mula sa gabing ito hanggang sa iyong pagbabalik. Ikaw na ang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At dalangin ko rin po Dalangin ko sa gabing ito, gabing ito isulat niyo po sulat niyo ang aking pangalan aking pangalan sa aklat ng buhay upang ako ay makatitiyak nakakapiyak na ako na ako ay may buhay ay may na walang hanggan. walang hanggan. Ako lang pong manalangin. Salamat Panginoon sa mga oras po ito, Diyos, ang lahat ng tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng walang buhay. Ako po'y naniniwala, Ama, libo-libo ang anghel ang nagpipistanan sa kalangitan dahil sa mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan at tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Lord, ikaw po ang nakakalam sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, ang mga panalangin nila, Panginoon, ay katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon. At mula ngayon, ay dinideklara ko, Panginoon, na sila ngayon ay ligtas na at sila ngayon ay anak na ng Diyos sapagkat ikaw may sabi, ang lahat ng tumanggap sa iyong anak ay pinagkalaban mo rin ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya salamat, Lord, sa kagalakan at kapayapaan na pinagkaloob niyo po sa lahat na narito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless po. Maraming salamat. Tapos na po tayo sa ating Bible. Anak ka niya, ano ka gabra? Hi. Ano kami kabran? Hindi na kami Apa, salamat. Tapos na po tayo. Maraming bukas ko salamat. lang po pastora. Maraming salamat po sa panalangin. Uwi na kami. Pamagin mo yan. Oo, pinatay yung kapatid. Kamatay yung kapatid yan. Hindi mo dyan. Uwi na kami, Che. Maraming salamat sa panalangin. Hindi na tayo, ma'am. Nag-uwi na kayo. Uwi na kami. Alam mo, magkikisminutan pa kayo. Tapos na tayo. Magkikisminutan na kayo. Ano nakagawa? Sayang Pinangaralan niya yung pagpapangaral na sa akin. Naalala mo dati, tayo doon. Kaya dati, Habang nagaganyan siya, naalala ko dati tayo doon sa mga kaya bata pa tayo. pinangaralan natin dati, ngayon siya na nangangaral sa atin. Tsaka ng mga bata pa tayo dyan, madalaga pa. Bakit Naalala bata mo pa naman naman yan, yan. Kami. Hindi kami ang nagbuo dyan, yung court niyan dyan sa Bumar, kami ang nagpantayan dyan. Sayawa kami, mga alikabok ko yung mga paa. Yes, yung, ano namin yan yung presidente ng Kabataan Ako naman yung Barangay. vice president niya. Yan ba eh. Siya. Kami. So, ano ito siya, sekretarya, ano yata sila dati, auditor, hindi, may mga Kami. Kaya, Meron kami mga ano kami nga. Mga pasayaw. ano, auditor yata ito dati. Mga trova kayo, ah. Oh, Kasi ngayong, dati kasi bago pa lang yan siya, kasi mahina mga loob namin, nakita namin yan. Sabi namin, I nominate for president is Friday Conde. Ah,